Trending na Yuma Cake. Bukod sa napakadaling gawin, ito ay napakasarap din. Pang negosyong Yuma Cake ang ating gagawin dito para may dagdag income naman po tayo. Tara, gawa po tayo. Hi, I'm Dance, and this is my channel. Dito ay kakailanganin natin ng 5 pirasong large na mga itlog. Kailangang fresh ang ating mga itlog dito. Paghihiwalayin lang po natin ang ating egg yolks at saka egg whites. Siguraduhin lang po natin na walang mahalong egg yolks dito sa ating egg whites. Ilagay naman natin sa isang mixing bowl ang ating egg yolks dito. Dito ay gagawa tayo ng ating butter. At ibit lang po natin ng bahagya ang ating egg yolks dito. At idadagdag naman natin dito ang ating sugar. 1/4 cup na sugar ang ating idinagdag dito at hahaluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa mag-well combine po ang ating sugar dito. Idagdag rin natin dito ang ating 1/2 cup na evaporated milk at itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito. Idagdag na rin natin dito ang ating 1/4 cup na vegetable oil. Canola oil po ang aking ginamit po dito. At tuloy-tuloy pa rin ang ating paghahalo dito at saka idadagdag na rin natin dito ang ating 1 teaspoon na vanilla essence. Halo lang ng halo, mikos ng mikos hanggang sa mag-will combine ang ating mga sangkap po dito. At sa pamamagitan ng strainer ay dagdag natin ang ating 1½ cup na cake flour, 1½ tablespoon na baking powder, at i-strain lang po natin ang ating dry ingredients dito para maiwasan ang buo-buo o lumps sa ating ginagawang butter po dito. Magdadagdag din po tayo dito ng 1/4 teaspoon na fine salt at saka hahaluin lang po natin ng hahaluin ang ating mixture po dito hanggang sa ma-achieve natin ang isang smooth na butter. At kung mapapansin nyo po, medyo thick ang consistency ng ating butter dito. Huwag po tayong mag-alala at dadagdagan pa natin ito ng meringue mamaya. At sa paggawa naman ng ating meringue dito, ilagay natin sa isang mixing bowl ang ating egg whites dito. At pagkatapos ay at low speed ay dahan-dahan natin ibibit ang ating egg whites po dito hanggang sa maging bubbly po ang ating egg whites po dito. Saka natin idagdag ang ating 1/4 teaspoon na cream of tartar. Kung wala po tayong cream of tartar ay pwede rin naman 1/2 teaspoon na vinegar. Pwede po yun. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo at saka idagdag natin gradually ang ating 1/2 cup na sugar. Hinati ko po ito sa 3 batches ang ating white sugar dito at itutuloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit at i-adjust na natin sa pinaka-highest na speed ang ating mixer po dito at hanggang sa ma-achieve po natin ang isang stiff na consistency ng ating egg whites dito at ang tawag ko po dito ay meringue po ang tawag po dito sa ating egg whites po at dapat ganito na po ang consistency ng ating egg whites na pag-iangat natin ang ating mixer ay medyo tatayo po ang ating meringue po dito at kapag atin naman itinaob ang ating mixing bowl ay hindi po malalaglag o hindi po matatapon ang ating meringue dito. Ganito po ka-stiff ang consistency ng ating meringue at idadagdag natin in 3 batches dito sa ating butter ang ating meringue po dito. Ihahalo lang po natin ng ihahalo. Gagamitin natin ang cut and fold na method sa ating paghahalo. Ifo-fold natin, tapos ikakat sa gitna, ifo-fold at ikakat sa gitna hanggang sa maubos natin ang ating meringue po dito. 3 batches po ang pagdagdag ko po ng ating meringue po dito.
At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating paghahalo sa ating mirang dito, ibig sabihin lang yan ay nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saang lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. At kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito hanggang sa maubos po ang ating mirang maihalo dito o hanggang mawala na ang traces ng egg whites dito sa ating butter. Huwag natin po i-overbeat ang ating mixture po dito kasi magdi-deflate po ang ating cake mamaya pag niluto na po natin ito. Bago po natin ibuhos sa ating mga lyanera ang ating butter dito, mag-brush muna tayo ng konting vegetable oil at lagyan po natin ng parchment paper sa ilalim para madali po mag-unmold ang ating cake po mamaya. Sa recipe na ito ay kakailanganin natin ng 6 na piraso na lyanera na medium na size na lyanera at pantay-pantay i-divide natin ang ating butter po dito sa ating mga lyanera. At pagkatapos natin mailagay ay itatap lang po natin ng dahan-dahan para maiwasan po ang air bubbles o air pockets sa ating cake pag naluto na po. Ito po ay no-bake o STEM method na ating pagluluto ng ating cake. Dito, kailangan natin takpan ng aluminum foil ang ating mga lyanera dito para hindi po tuluan ng water ang ating cake po dito at saka para hindi po umumbok ng mataas ang ating cake pag naluto na po. Isalansan lang po natin sa ating steamer at pagkatapos ay i-steam lang po natin ito ng mga 25 minutes ay okay na po yun. Sigurado na po ako na lutong-luto na po. Over medium heat lang po ang ating pag-steam po dito sa ating cake po dito. At ito na po, i-check na po natin kung talagang luto na po o kung maganda ang kinalabasan ng ating pag-steam ng ating cake po dito. Para masigurado rin tayo na lutong-luto na po ay i-check po natin sa pamamagitan ng pagtusok ng isang toothpick at pag nag-comes out na wala na pong basa-basa sa ating toothpick, ibig sabihin ay luto na po ang ating cake dito. Ngayon ay gumawa naman po tayo ng ating yema toppings dito at kailangan lang natin ng 3 egg yolks, large na egg yolks. Ilagay natin sa isang mixing bowl, haluan natin ng 1/2 cup na sugar at saka po i-beat po natin habang hinahaluan din natin ng 300 ml na condensed milk at saka 1/2 cup na evaporated milk. Halo lang po ng halo, halo lang po ng halo, halo lang po ng halo, halo lang po ng halo hanggang sa mag-well combine po ang ating mga naunang sangkap dito sa ating yema mixture po dito. Pero huwag po nating kalilimutan ang ating 1 teaspoon na vanilla essence. Idagdag po natin ang ating 1 teaspoon na vanilla essence para mas mabango po ang ating yema po dito. At kapag nahalo na natin ng maigi ay ipo-pour out naman po natin sa ating pan ang ating mixture dito at ready na po ito natin iluto ang ating yema mixture po dito. Sa mahinang apoy lang po ay itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito sa ating mixture. Huwag po natin titigilan sa kahahalo dito sa ating pan habang niluluto po natin ang ating yema. Antayin po natin na maging thick ang consistency ng ating mixture po dito at ito po ay hudyat na okay na po ang ating yema toppings po dito. Huwag po natin i-overcook ang ating yema po dito kasi mahirap na po ma-spread dito sa ibabaw ng ating cake kapag overcook ang ating yema. Ngayon i-unmold natin ang ating mga steamed na cake po dito.
Bali super soft at saka fluffy po ang ating cake po dito. Actually, chiffon cake po na recipe ang ating ginamit po dito. At pagkatapos ay mag-brush po tayo ng ating yema sa ilalim ng ating clamshell na packaging. At bago po natin i-unmold ang ating cake po dito para dumikit po ang ating cake po dito sa ating clamshell na packaging. O ayan, napakaganda ng ating cake. Huwag lang po nating kalimutan na tanggalin ang ating parchment paper na inilagay sa ilalim bago po natin buhusan ng ating yema spread sa ibabaw. Buhusan natin ang yema spread sa ibabaw generously hanggang sa tumulo sa sides ng ating cake ang ating yema spread po dito. Kailangan ang ating yema spread ay spreadable po na tumutulo pa, nagdidrip po sa gilid ng ating cake po dito. At wag nating tipirin ang ating yema spread po dito kasi ito po ay yung nagpapalasa ng ating yema cake po dito. At kahit pang negosyo recipe po ito na ating ginagawa, ay huwag nating tipirin sa yema spread ang ating cake po dito. Isali na lang natin sa ating costing kung magkano po natin ibebenta itong ating yema cake po. At generously din ay i-grate natin ang ating cheese po dito. Sa ibabaw, maraming cheese, mas malasa po ang ating yema cake. Kahit anong klaseng cheese ang gamitin natin, ay pwede po dito sa ibabaw ng ating yema cake. Bago po natin ipack o ilagay sa chiller ang ating mga yema cake po dito.